Saul Canelo Alvarez ang Mexicanong naghahari sa kasalukuyan dito sa super middleweight division sa napaka-impresibong mga panalo nito na naging undisputed dito sa nasabing division. Ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga Mexicano na kung saan pinagawan ito ng sariling monumento sa kanyang bayang sinilangan sa bansang Mexico. Ito ay pagpapahiwatig ng kanilang respeto at paghanga sa kanilang kababayang si Saul Canelo Alvarez. Pero kung achievement lang din yung pag-uusapan, wala ding nakakapantay at nakagawa ng nagawa ng ating kababayang si Manny Pacquiao na kung saan nagtala ng 8 Division World Champion in 8 different weight class. Ang tanong, bakit nga ba hindi nagtagpo ito mga magigiting at mga warrior sa ibabaw ng ring? Kung mapapansin natin, 154 pounds ito yung huli at pinakamalaking timbang na nakuha ni Manny Pacquiao kontra noon sa isang higante din na si Tijuana Tornado Antonio Margarito. Alam naman natin kung ano yung kinahinatnan ni Margarito sa kamay ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Paano ni Manny Pacquiao dinumina, binugbog at kinawawa ang nooy malagulayat na Mexicanong si Antonio Margarito. So ibig sabihin po nito is hindi sana imposible magtagpo itong si Canelo Alvarez at si Manny Pacquiao. Ayon pa kay Margarito is tanging si Pacquiao lang yung nakapagbasag ng kanyang orbital bone. At saka kung magtagpo daw itong Canelo at Pacquiao in their prime, sigurado daw is mababaklas ni Pacquiao si Alvarez. Kung tangkad lang yung pag-uusapan, si Margarito is 5'11", samantalang si Alvarez ay 5'7" and a half. At natural weight talaga ni Canelo dito sa super middleweight division na kung saan dalawang division pa galing sa division na pinagkampiyonan din ni Manny Pacquiao. Ayon pa kay Canelo, nang marinig nito na nagretiro na si Manny Pacquiao sa pagboboxing is nakuha na daw ni Manny Pacquiao ang lahat ng achievement sa mundo ng boxing at saka kahanga-hanga pa daw ang mga accomplishment nito. At sa respeto ni Canelo is nagawa pa ni Canelo na turuan ng basic boxing tactics ang anak ni Pacquiao na si Jimwell Pacquiao. Pero hindi man natin nasaksihan ang magandang bakbakan sana ng dalawang magigiting na warrior sa ibabaw ng ring na si Canelo Alvarez at si Manny Pacquiao. Balikan na lang natin ang ilan sa mga opponents na parehong nakalaban ng mga magigiting na boksidor. Ngunit bago ang lahat, kung ngayon ka lang napadpad dito sa ating channel, please palike at subscribe at pasuporta naman dito sa ating channel. May 5, 2012, bakbakan ni Sugar Shane Mosley versus Saul Canelo Alvarez. Hawak po ni Alvarez ang WBC Light Middleweight title. At sa nasabing laban, hindi po nakaporma itong si Sugar Shane Mosley. Maganda po yung mga pinapakitang kombinasyon ni Canelo Alvarez at matagumpay po na naidipinsa ni Canelo ang kanyang WBC Light Middleweight title kontra kay Mosley. At pagdating naman ng May 7, 2011, dinipinsahan ni Manny Pacquiao ang kanyang WBO welterweight title kontra kay Sugar Shane Mosley. Ang napaka-impresibong nagawa ni Pacman is pagdating ng round 3, pinabagsak po ni Pacquiao si Shane Mosley sa kanyang napakalakas na straight left at dito po is dadama ni Mosley ang lakas ng isang Pacman na leon sa ibabaw ng ring. At sa nasabing bakbakan, nakuha po ni Manny Pacquiao ang unanimous decision victory kontra dito kay Sugar Shane Mosley. At pagdating naman ng September 14, 2013, Canelo Alvarez versus Floyd Manny Mayweather. Hawak po ni Canelo Alvarez ang WBC and the Ring Middleweight title. At nakataya pa dito ang WBE Light Middleweight title. Sa nasabing bakbakan is wala pong nagawa yung kalidad ng isang Canelo Alvarez na sinasabi nila na mas bata at mas hilaw pa para itapat dito sa mas gurang na daw na si Floyd Manny Mayweather. Sa nasabing bakbakan, nagdodomina po itong si Floyd Mayweather at nakuha po ni Mayweather ang majority decision sa nasabing laban. Unang talo po ni Saul Canelo Alvarez. At pagdating po ng May 2, 2015 sa labang binansagan the fight of the century, Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather, sa nasabing bakbakan, marami po yung nanghinayang at nakulangan na kung saan nasa defensive mode lang po itong si Floyd Mayweather at palaging tumatakbo. Hindi po nag-i-engage itong si Floyd Mayweather sa mga atake at mga patama ni Manny Pacquiao. Pumupuntos naman si Mayweather
Pero talagang si Manny Pacquiao po ang agresor sa nasabing laban. Natalo man si Pacquiao at nakuha man ni Floyd Mayweather ang hawak ni Pacquiao na WBO welterweight at para sana sa WB and WBC underring welterweight title. At hindi lang po kampo ni Manny Pacquiao ang gusto ng rematch sa nasabing bakbakan nila ni Floyd Mayweather. Mapapansin at makikita naman natin na talagang maganda din yung ipinakita ni Manny Pacquiao, pero sadyang hindi na ito pinagbigyan ni Floyd ng ikalawang pagkakataon kasi alam ni Floyd na talaga malaki yung chance na mabibigyan siya ng isang talo ni Manny Pacquiao. May mga magagandang shots naman itong si Floyd Mayweather, pero marami yung mga naniniwalang is dapat panalo si Pacquiao sa puntusan dahil lamang na lamang ito sa mga patama ng kanyang binibitawang kombinasyon dito sa undefeated na Amerikanong si Floyd Mayweather. Ganun pa man, nakuha man ni Mayweather yung panalo, pero may mga batikan at retiradong kampiyon tulad ni Evander Holyfield na nagsasabi na dapat panalo si Manny Pacquiao at di man nakuha ni Pacquiao yung knockout or panalo dahil nasa defensive mode lang daw itong si Floyd. At pagdating naman ng November 14, 2009, nakabakbakan ni Manny Pacquiao ang superstar ng Puerto Rico na si Miguel Angel Cotto. Dito sa nasabing laban, hawak po ni Miguel Cotto ang WBO welterweight title. Pero round 3 pa lang ng kanilang bakbakan, bumagsak na po itong si Miguel Cotto sa bilis at lakas ng kombinasyon na binibitawan ni Manny Pacquiao. Ang sinasabi nilang natural welterweight guy na si Miguel Cotto na magpapatiklop daw sa mas maliit na si Manny Pacquiao is iba po yung nangyari. Talagang dinomina ni Manny Pacquiao at saka mas mabigat po yung kamao ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao kontra dito sa superstar ng mga Puerto Rican na si Miguel Cotto. At pagdating naman ng round 4 na makipagsabayan itong si Miguel Cotto sa mga kombinasyon na binibitawan ni Manny Pacquiao, isa pong napakalakas na left uppercut ang tumama dito kay Miguel Cotto. At dito is mapapansin natin na talagang hindi kaya ni Miguel Cotto ang kamao ng isang Manny Pacquiao. Ganon po kalakas itong si Manny Pacquiao na kung saan kinawawa lang itong mas malaki na si Miguel Angel Cotto. Kung matatandaan po natin, ito po yung pang-7 division na pinagkampuyanan ni Manny Pacquiao na kung saan nabaklas niya ang WBO welterweight title na hawak ng napakatibay din na si Miguel Angel Cotto na pinagmamalaki ng mga Puerto Rican. Panalo po si Manny Pacquiao via 12-round referee technical decision at isang napaka-impresibong panalo ni Manny Pacquiao. Pagdating naman ng November 21, 2015 na bakbakan ni Miguel Cotto kontra dito kay Saul Canelo Alvarez. Sa nasabing laban, hawak po ng Miguel Cotto ang the ring at pinaglalabanan din nila ang vacant WBC middleweight title. Pero talagang mas malakas dito si Canelo Alvarez at saka nakuha po ni Alvarez na dominahin ang medyo may edad na si Miguel Cotto. Maganda naman yung mga kombinasyon na binibitawan ni Miguel Cotto, pero talagang kinakaya ito at kayang-kayang saluin ng isang Saul Canelo Alvarez. Malakas si Canelo Alvarez sa nasabing bakbakan. Kung mapapansin natin is basag na basag din yung mukha ng isang Miguel Angel Cotto. At dito idideklarang panalo via unanimous decision victory si Saul Canelo Alvarez. So talagang hindi pala sana imposibleng magtagpo itong ating pinagmamalaking si Pacquiao at ang superstar ng Mexico na si Canelo Alvarez. Hanggang dito lang muna ang hatid ng Sports Feast PH. So di pa nakapag-like at subscribe sa ating channel, please pasuporta naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.